maraming salamat sa umaga. Panginoon na aming pagtipon-tipon na Panginoon, hindi po sinasadya. Sinasadya din po ng Panginoon na sa presensya ng Panginoon. Nililin ko rin po, nililin kami ng pag-ibig at kapayapaan. Pupumakamit namin ito sa iyo. Ito ang kadalanin sa takil ng anak ko sa Jesus. Meron po, sige po, magsipuro na po muna. Meron po akong babasahin. Dito po sa Aklat ng Amos, verse 5, chapter 4 hanggang 8. Ito pa ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo mabubuhay. Huwag kayo pumunta sa Bethel upang humingi ng tulong. Huwag kayo pumunta doon sa Bersaba sapagkat ang matagal Gilgal ay tiyak na mabibiyak at ang Bethel ay mawawalang kabuluhan. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo mabubuhay. Kung hindi, bababa siya parang apoy sa mga anak ni Jose. Susunugin ang Bethel at wala makakasugpo sa apoy na ito. Kakabagangan kayo na nagkakain ng katarungan at dimuyura sa karapatan ng mga tao. Nilikha ni Yahweh ang Pleiades at ang Orion. Itinagda niya ang araw at ang gabi. Salamat sa salita po ng Diyos. Ito po isang panawagan. Panawagan kung anong nangyayari po ngayon at nagaganap. Makikita niyo po sa Mindanao. Summer po ngayon pero umabaha po sa Mindanao. Kaya po ito isang panawagan na manatili tayo sa paghawak sa Diyos upang kumonekta po tayo na maiwasan po natin na mangyari sa atin ang mga nagaganap. Hindi po na biro-biro ang nagaganap sa ating kapaligiran po ngayon. Kaya po, pasalamat po tayo at bigyan ng habag upang manatili tayo sa kanyang presensya. Salamat po. Thanks God na tayo'y pinahiyahan na magkasama-sama po tayo. Salamat po. Tayo makikinig at tayo aawit ng papuri sa Diyos. Sa umaga po ito, handa po ba natin ibigay yung lahat para sa ating Panginoon? Sa amen kung handa po ibigay lahat.
Sige, ako na po. Magpapasalamat po ako sa buong linggo. Tsaka po, siguro po kung laki ng pinagbago ko po ngayon sa harap na ito dahil nalis ko po yung kasamaan ng buntot ng kasamaan nalis ko po sa akin po. Dahil talagang gusto ko. Wala na po. Tsaka talagang gusto ko na malap sa Diyos na malimang ba na ayoko kong tignan ako ng Diyos na yung dati ko po. Gusto ko po bago. Salamat po sa Diyos. Nakabahan ako Parang nararamdaman ko lang niya. Pero papasalamat ko sa Diyos kasi iba na po yung charge ngayon. Tapos yung dami na. Tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay natin dahil totoo po ang Diyos sa buhay natin. Papasalamat po ako sa Diyos sa buhay ko. Especially dito sa Christville, sa church na kung saan nagmula ako. Isang napakalaking kalakasan po ang mula sa Christville dahil dito po yung pundasyon ko bilang isang Kristiyano. Dito ako hinubog kung paano mag-deliver o mag-share ng salita ng Diyos. At alam ko po na hiniwala ako saan man tayo dali ng Panginoon at handa po tayo magpagamit sa Kanya. Sumunod lang po tayo at nandiyan po lagi ang Diyos para mag-supply. At sabi nga po sa Mateo, huwag tayo matakot kung saan tayo dali ng ating Panginoon at siya po ang bahala magbigay ko naman sasabihin natin. At kung tayo po ay nakahanda talaga magpagamit sa Diyos, magpagamit lang po tayo. Kahit saan po tayo dali ng Panginoon, huwag po yung na dadali tayo sa Panginoon, tinahin natin yung ating personal na layunin sa ating buhay. Na tayo ay kumita lamang sa isang lugar na kung saan ay napakayamang lupain, maaaring maranasan ang sarap ng buhay, pero huwag po natin kalimutan na laging unahin ng Panginoon sa buhay natin dahil sa Kanya po ang lahat. Hindi po ako makakarating sa lugar na kung saan ay nandun ako at maging ang aking pamilya ay madadala ko ron, kundi po dahil sa layunin ng Panginoon sa aking buhay. Hindi po ako nandun para magtrabaho, kundi nandun po ako dahil papagamit din po ako sa Panginoon, hindi lamang po, although hindi po sa Church of Christville, pero alam ko po darating ng Panginoon na ang layunin ng Diyos sa buhay ko at sa aking pamilya ay makikita ko sa lugar na yun. Kaya tunay po na napakabuti ng Diyos at nais po sanang magpasalamat sa bawat isa sa lahat ng panalangin na ibinigay niyo sa akin habang ako ay nandoon at sana po ay patuloy tayo magkaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng panalangin upang patuloy po tayo magpapagbigay ng kalakasan sa bawat isa kahit na po tayo nasa malayo pero nandun pa rin po yung ugnayan dahil ang Diyos ang siyang namumuna sa ating buhay. Kaya maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magpasalamat po ko sa Panginoon sa buong linggo. So, ang tatayo ko po rito, nagpasalamat ako sa seminar ng nakaraan. So, nag-ugma po yung pinag-aaralan namin dito sa 2 Timothy 2, verse 2. So, nag-ugma po, sabi ko, taga-ibang bansa ito, tapos yan ang tinturo niya. Nag-iisip ako sa talaga napakabuti ng Diyos, no? So, yung tinuro niya, alam na namin, naiintindihan na namin, so, sabi ko, wala na ba, no? Puro 2 Timothy, yung binasa ko po, napakagandang 2 Timothy po, lalo lahat. So, kung tinuturo mo talaga, gusto mo rin, yung natutunan mo sa nagtuturo sa'yo, ipahayag mo rin din sa iba. So, yun ang ayun po, so, yun daw, hanapin raw natin ang ng Diyos. Sa panahon ngayon, kailangan po natin, sabi nga, wala raw Kristiyano natatamad-tamad. Kailangan mo ipahayag yung nalalaman mo. Kailangan tayo magasik, hindi na nagtima, nagsalita ng Diyos. So, nagpapasalamat rin ako tinanong ko sa Quezon City na tila meron ng naunawaan yung mga dating nasa kadiliman din ngayon. Nakaganga sila lagi sa akin. Nagtatanong na sila, ano bang meron sa church? Sabi ko maganda, nandiyon ang Panginoon. So, napilitan lang ngayon, sana nandito sila kasi obligadong pumasok. So, sabi ko, next time na lang. Baka pagalitan nila Mr. Si Mara, next time, sabi ko, daatin tayo. Hindi lang ngayon ang oras.
So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagagawa ko ang pinapagawa niya sa akin na maghayag rin yung natutunan ko sa iba. Maraming salamat po.